Ayan guys, napagawa na naman tuloy tayo ng video, no? Kasi meron akong napanood sa Facebook, dumaan po sa aking feed. At ang napanood ko pong ito is regarding dun sa mga taong lalaki, same-sex marriage, no? So, ano na po talaga, nakaka-alarma kasi 'di ba? Dahil naging legal na po dito sa Pilipinas yung pagpapakasal ng babae at lalaki, 'di po ba? At ng mga babae sa kapwa nila babae. So, nakaka-alarma lang kasi sa panahon natin ngayon, since naging um, legal na po dito sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, yung pagpapakasal, no? Yung same-sex marriage. So, medyo nakaka-alarma kasi may mga kabataan po tayo, no, na may mga kabataan po tayo na kumbaga hanggang ngayon hindi pa raw po nila alam yung identity nila, which is at sinasabi po nila sila po daw ay lalaki ngunit may pusong babae, at yung iba naman po sinasabi na sila po ay babae ngunit may pusong lalaki, no? And ngayon sa panahon natin ngayon na nagsisilabasan na po, ngayon po is very legal na po yung mga ganong pagpapakasal, no? Na dati itinatago sa madla, na dati ikinahihiya. Dati tatakot sila ipaalam sa kapwa nila o sa mga pamilya nila na mga gay sila or tomboy sila. But ngayon, hayagan na po. At ayun lang po nakaka-alarma dahil nga po sa ating mga kabataan na parang sinabi po nila sa mga kabataan na ilantad na nila, maglantad sila ng katauhan nila na kung sino ba talaga sila. No, sinisigaw nila yung kalayaan nila bilang third sex, no? Which is kung pagbabasehan po natin ng Bible, no? Kung aalamin po natin yung katotohanan na sinasabi po sa Bible, in Genesis, sinabi po na God only created man and woman. God only created female and male, no? Nilikha ng Diyos ang babae at ang lalaki, at ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. So nakaka-alarma lang po kasi nga po dahil wala po silang alam, wala pong alam sa mga biblical, no? Yung mga sa ngayon, yung mga taong walang takot, ilantad yung identity raw nila na bilang tomboy at bakla. Kaya, ayun. So, pero ito po, mga kapatid, mga brother and sisters in Christ, alam naman po natin yan. Mas lalo kapag alam po natin yan, no? Tayong mga magkakapatiran kay Kristo na mas lalo dahil nagbabasa tayo ng Bible, alam po natin katotohanan sa same-sex marriage, no? Kung saan ang kahantungan nila once na abutin sila ng kamatayan sa ganong kalagayan ng buhay nila na may asawa silang mga kapwa nila babae or lalaki. And yes po, sinasabi po sa Bible na same-sex marriage kasi babae sa lalaki lang po. So malinaw po na it's a sin. It's a big sin, no? At nakakapagtaka pa po yung dahil syempre dahil panahon na po tayo, no, ng AI na nga tayo, 'di ba? Panahon na tayo ng AI, ng makabagong mga teknolohiya or technology. So yung bawat post pa po ng mga taong ito na syempre na inilantad nila yung sarili nila. Sinasabi po nila na ayun nga po, na malaya na raw sila at hindi raw po kasalanan yun. Ngunit, kung alam lang po nila ang katotohanan, malamang lalapit po yan sa Lord at hihingi ng tawad. Kaya kailangan po, mga kapatid, kay Kristo na dapat ipag-pray po natin sila, panalangin po natin sila. At kung meron man po tayong mga kamag-anak, no? Mayroon man po tayong mga kamag-anak na ganun po ang kasarian daw. Dahil sinasabi nila, ang sabi pa nga po ng iba na
gawa, ang bakla tomboy, gawa rin daw po ng Diyos. Yes, ginawa po sila ng Lord bilang tao. Ginawa po sila ng Diyos bilang babae at lalaki. At ang katotohanan po, yung bakla tomboy is hindi po nanggaling sa Diyos yan. Yan po ay pandaraya ng kaaway. No? Gawa po ni Satan. Dinadaya po ang mga tao upang magkasala at malayo sa Diyos. Dahil nga malapit na po ang katapusan, malapit na po ang end times. No? So actually, nasa huling panahon na po tayo, end times na nga po, at si Satan is nagmamadali na po, no? Para marami siyang madala sa impyerno. Kung saan, pag itinapon siya sa dagat-dagatang apoy, marami po siyang madadalang mga kaluluwa. Kaya, bilang mga Kristiyano, ipanalangin po natin sila na naway buksan ng Diyos, no? Kaya mga puso at isipan, malaman nila yung katotohanan at sa mga pamamagitan ng mga video ng katotohanan, mga kapatid, mga Kristiyano sa buong mundo, gamitin natin ating mga social media, no? Para maabot yung mga nakakalimot sa Diyos. Gamitin natin yung mga social media para i-promote si Jesus Christ. Gamitin po natin yung ating social media para abutin po yung mga naliligaw, no? Let's spread the good news. Let's spread the truth about Jesus. And Jesus is only the way. Kaya, ang kapatid, let's do this. Ayun lang po. Magandang hapon.